Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoids. So ngayong araw, under update naman tayo about Casimero, Janril Alas, Cuadro Alas, So, ang video ito ay mula kay DJL Sports TV. So, meron itong pamagat na Casimero versus Inoue Mega Fight 2025. Tuloy na, Aaron din nakatanggi kay Chavit Salt Papi na magpaglang. So, yan yung bibigyan natin ng reaction, man. So, bago natin simulan, DGL Sports TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoids. So, mga kanoids, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Aga nang babagat ng video ito. Casimero versus Inoue Mega Fight 2025. Tuloy na, Aaron din nakatanggi kay Chavit Salt Papi na magpaglang. So again, DGL Sports TV Pilipinoids, like, comment, share, subscribe, start. Idol, boxing update po tayo. Cuadro Alas Casimero ang ating nag-iisang angas ng Pinas versus Naoya Inoue, ang monster kuno ng Japan, ay magaganap ang kanilang mega. Natawa ko doon sa monster kuno ng Japan kasi tama naman talaga yun. Kuno lang naman, di ba? Fight mga idol sa taong 2025 mga idol. Chavit Singson sinigurado na ang laban ni Casimero. Salt Papi mga idol, pinulbos lang ang King. Well mga idol, yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Grabe din talaga si Salt Papi, man. Filipino pride din talaga. Bago kayo sa ating YouTube channel mga idol, well, pakipindot na ang ating notification bell mga idol at pakilike at yan, subscribe nyo rin yan guys, DJL Sports TV, original video link in the description box. Subscribe na rin. Well mga idol, alam naman natin na talagang napakatagal na ito. Mula 2020 mga idol ang kanilang hamunan. O kung saan ay hinahabol taga ni Cuadros Casimero itong si Naoya Inoue. Grabe Ito lang yung the monster na nangilag ng 4 years. Kaya nga ang monster kuno ng Japan mga idol na undisputed o kumbaga 2 times undisputed na ito sa mula sa bantamweight at super bantamweight division mga idol. Alam naman natin mga idol na ito talaga ang pinaka best friend ni Cuadro Alas Casimero. Ika nga halimaw itong ating pambato na si Siguro yun yung dahilan bakit takot si Inoue. Kita nyo, suntok-suntokin ba naman yung ganito ni Cuadro Alas, di ba? Parang hindi tinatablan. Sa bansang Pilipinas na kung saan mga idol, wala nga itong inaayawan. Kumbaga, hindi namimili ng kalaban. Hindi daw kagaya ni Naoya Inoue na kumbaga, kailangan lumaban daw sa mahihina para sigurado ang kanyang undefeated at mananatili daw siyang laging panalo sa laban. Well mga idol, alam naman natin na ngayon itong si Cuadro Alas Casimero ay lumapit na nga ito kay Chavit Singson mga idol. So yun, si Chavit Singson na kaya yung sagot. So sana nga amin para makakita din naman tayo ng classic na laban, di ba? Pinoy versus Hapon, yung the monster kuno. Ating former governor mga idol na talaga namang handang tumulong kay Cuadro Alas Casimero na mapalaban nga ito dito kay Naoya Inoue, ang monster kuno ng Japan. Well mga idol, magaganap nga na ito sa bansang Japan. At ayon sa ating mga actually, kahit na dati galit ako or hindi ko ma-appreciate talaga yung si Naoya Inoue, parati lang siyang nasa Japan. If ever matuloy yung laban nila ni Cuadro Alas, okay na ako nasa Japan ganapin. Diba? Bahala na. Boxing man, paano daw makakalaban itong si Casimero ay suspendido ng 1 taon? Well mga idol, 2025 pa po ang kanyang laban. Kung suspendido si Casimero mga idol sa 1 taon, tamang-tama din mga idol na matapos din si Naoya Inoue. Sa kanya ang tanong lang, baka gamiting palusot na naman ni Inoue yan. Wala na, may history ka na ng suspension, hindi ka na namin tatanggapin. Wag na. Ang pagdepensa sa kanyang titulo mga idol mula sa WBO at IBF. Ngayon kasi mga idol, ay busy rin si Naoya Inoue sa pagdepensa sa kanyang IBF mga idol. Dito kay Sam Goodmans at magaganap ang kanilang laban sa December 24 mga idol. Diyan nga sa bansang Japan na kung saan ay depensahan ang kanyang titulo na IBF mga idol. At dito nga mga idol, mapapalaban din itong si Casimero. At marami na nga itong inoperan mga idol sa kanyang manager at kay Chavit Singson mga idol na malaki. Isa nga daw ito si Nonito Donaire at Carl Hamis Martin mga idol at Luis Neri na kung gusto daw na mapalaban
dito kay Casimiro ay talagang nag-o-offer sila ng malaki. Hindi lang ang tatlong boxer mga idol, kundi ang Grabe talaga yung classic din talaga yung nangyari kay Saul Sanchez eh. Like round 1 lang talaga. dalawang nasa ranking mga idol. Itong si Elijah Pers at itong si Dennis McCann. Kung magmaterialize daw itong mga idol no sa pag-o-offer ni Chavit Singson ay sigurado daw na mapalaban si Cuadras Casimero ngayong Abril mga idol. At dito nga mga idol nakita natin na talagang nagsasanay na no, nag-advance na po ng pagsasanay, balik ensayo na po si Cuadras Casimero. Yan na, nagsasanay na. So sana naman, Idol Cuadro Alas, wag na nating paanuhin yung timbang ha. Para hindi tayo mahanapan ng butas ng mga kalaban at yun, si Naoya Inoue, hindi na siya magre-reasoning, 'di ba? So sana maabot niya yung timbang niya sa next fight niya. Mga idol sapagkat talagang gusto daw niya na makuha ang timbang na 122 para daw hindi sila alanganin sa kanilang training mga idol. At mag-hard training na daw sila mga idol pagkatapos daw ng Disyembre kasi alam naman natin mga idol na mayroong mga party pa yan. Na kung saan mga idol ngayon daw ay I think yan din yung challenge sa mga boksingero, yung party sa Disyembre. nag-light training na po si Cuadras Casimiro at pinakita dito na talagang determinado siya na mapalaban dito kay Naoya Inoue. Alam naman natin mga idol na mega fight itong laban nila at sa bansang Japan nga daw magaganap. Lalaban muna si Inoue kay Sam Goodman at lalaban din si Casimero kung sino ang kanyang makakalaban mga idol sa 2025. Siguro So sana nga sa fight ni Cuadro Alas makuha niya ring makuha niya rin ng ng first round para yun magbigay yun ng ng monster ng Japan ba na harapin mo yun ibang klase na yung taong yan ang kanilang mga laban dyan mga idol panigurado na ay nasa mga August na yun mga idol ni Cuadras Casimero. Sa kabilang banda mga idol, Salt Papi, pinulbos lang ang kalaban. Malaki itong kalaban ni Salt Papi mga idol. Alam naman natin itong si Salt Papi ay pangalawa sa napakaangas na box. Salt Papi ba ang pag-pronounce niyan? Salt or salt? Correct me if I'm wrong na lang. Singiro na talagang iba ang ating dugong Pinoy mga idol. Talagang sulit. Actually, lumiit na nga si Salt Papi, di ba min? Parang nag-iinsayo na din talaga siya. Yung dati na parang dadbad lang, parang nawala na yun eh. Though may pa rin siya, pero hindi na siya gaanong yung dadbad talaga. Parang nag-iinsayo na din talaga siya min. Ang patama ni Salt Papi dito mga idol at talagang lurong, gumapang, sumandal sa luna ang kalaban na walang malay. Na kung saan mga idol, naakwisan pa ito na nandaya daw ito. Siku daw ang nakatama dito sa kalaban. Pero nakita naman natin dito mga idol sa video. Yun naman talaga yung sasabihin nila kapag natalo sila. Talaga namang kamao ang tumama dito kay The King. Well mga idol, ang nasasabi niya sa ating video. Naniniwala ba kayo na mapalaban itong si Casimero dito kay Naoya Inoue sa taong 2025? Komento mo na sa baba mga. So yun lang naman. So yun lang naman guys. So again, ang video ito ay mula kay DGL Sports TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. About naman sa tanong ni Sir DGL Sports TV, is yung 2025, parang medyo alangan pa tayo doon. Siguro magkakaharap tong dalawang to matagal pa. Like, baka nga dadaan pa sila ng 10 fights eh. 'Di ba? Kasi si Naoya Inoue talaga pinangingilagan niya talaga eh. Pwera na lang siguro kung duduminahin talaga ni Cuadro Alas, or siguro if ever aakyat ng featherweight si Inoue, aakyat din si Cuadro Alas. Baka doon paunahan na lang sila ng makapuntos doon, 'di ba? So sana magharap na talaga tong dalawang to para matuldukan na, matapos na, 'di ba? Matapos na tong mga bangayan. If ever na halimbawa mangyari na yung laban nila, if ever manalo si Naoya Inoue, sasaludo ako sa kanya, 'di ba? Dahil binigyan niya magandang laban si Cuadro Alas. Pero syempre, Cuadro Alas pa rin tayo kasi dugong Pilipino tayo eh, 'di ba? Syempre sa Pinoy tayo susuporta, Filipino pride lang, 'di ba? Kapag manalo naman si Cuadro Alas, wala. Boom, 'di ba? So parang sampal din 'yon sa mga bashers niya or sa mga hindi nagtitiwala sa kanya. So I know
marami naman tayo talaga na parang gusto na talaga tayo na ano na talaga tong laban nila para matapos na. Kasi sobrang pinapatagal eh. Kung hindi lang talaga to duduwag-duwag itong si Inoue, wala. Tapos na sana to. 'Di ba? Kaso lang ginagamit na na reasons yung pera eh. Kaya yun nga, if ever na talaga, palagan niya si Cuadro Alas, kahit sa Japan na ganapin, okay na ako doon. 'Di ba? Makita lang natin yung solid na laban nila. Kasi yun lang naman yung natin dito eh. Parang, sige na, bigyan mo kami ng solid na laban. 'Di ba? Pinakahihintay, biruin nyo, 2020 pa lang, tapos 2024 na ngayon. So, 4 years na. 'Di ba? 4 years na. So, sana naman mabigyan talaga tayo ng nito or tawag dyan, tuparin nila yung kahilingan ng both fans ng Japan at ng Pilipinas na matuloy ito. Kasi ang hindi lang naman humihiling dito, yun lang namang mga basher ni Cuatro Alas eh. So again, hanggang dito na lang muna. So again, DJL Sports TV, supportahan nyo yan. Original video link na description box below. Tapos syempre, our YouTube channel, Filipinoisie. Like, comment, share, subscribe. Filipinoisie is